Hello mga mi, so today share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga requirements or papeles na kailangan nung nag-apply kami ng visa for Saudi Arabia. So before I start sharing, ika-clarify ko lang na family visit visa po yung visa namin with multiple entry and is good for 365 days or 1 year. So sinabi ko yun para at least aware tayo na yung share ko palang information is for that specific visa. Kasi hindi ako aware kung ano yung kailangan sa iba pa. By the way, mga mi, kung magta-travel kayo, kailangan nyo ng hotels or experiences, don't forget to book it via ClookUp and use my promo code para mas maka-discount kayo. So, let's start. So, number 1 na kailangan, once na mag-a-apply tayo ng family visit visa, is number 1 is yung pre-approved na visa galing mismo doon sa Saudi Arabia. Bali, ang mag-a-apply nun is yung kung sino man yun nandun sa Saudi na mag-i-invite sa inyo to come over. So, in our case, asawa ko yung nag-apply sa aming family visit visa with multiple entry nga and 365 days which is indicated doon sa pre-approved na visa na sinend niya sa akin. If I'm not mistaken, I think gagawa nun is yung HR para magpapatulong yata sa HR to accomplish that. So, usually kasi merong bracket yan kung sino-sino yung pwedeng mag-invite ng family sa Saudi. Or yung mga OFW na pwedeng mag-invite ng family nila papunta sa Saudi. Basta naka-indicate yun sa IKAMA. So, may certain profession doon sa IKAMA kung ano lang or sino lang yung pwedeng mag-invite ng family nila papunta sa Saudi. So, better check nyo na lang din po. So, yun nga. First is yung letter ng pre-approved visa coming from Saudi Arabia. Second is yung aming apostilled, for me, marriage certificate. Then sa anak ko naman, yung apostilled na birth certificate niya. So, kukuha tayo ng birth certificate and marriage certificate sa PSA. Tapos, mag-i-schedule tayo ng apostilled ng pa-apostilled sa mismong DFA sa Asyana. And then, ipaprocess natin yun doon. Kapag nakuha na natin yung apostilled copy ng birth and marriage certificate, yun yung ipapasa natin sa visa center. Next naman is yung ating passport na merong 1-year validity. So, tatlo na yung nasabi ko, diba? Yung invitation letter or yung pre-approved visa. Second is yung apostille niya na birth and marriage certificate. Third is yung passport natin na may 1-year validity. Fourth is 2x2 picture. Meron specific kasi sa 2x2 picture. Share ko na lang next time kung paano yun. Basta, medyo different siya sa iba. And even yung mga nagpipicture dito sa Pilipinas, hindi sila aware na kailangan ganon. So, i-indicate na lang natin yun sa kanila. Fifth is yung kopya ng inyong vaccination from the Bureau of Quarantine. So, nagpa-vaccine muna kami ng polio and yellow fever, kaming dalawa ng anak ko, and then bibigyan kayo ng certification nun, para siyang booklet, and then kasama siya sa ipapasa natin once we go to the visa center para nga sa ating visa application. The next is yung kopya ng ating appointment sa VFS or sa cashier. Lalagay ko na lang dito yan. Diyan mag-aano ng appointment. Sa case namin, yung asawa ko na yung pinag-ano ko ng appointment para at least consistent siya doon sa mismong pre-approved visa kasi mamaya magkamali pa ako. Then next is yung copy ng IKAMA ng kung sino yung mag-i-invite sa inyo, which is sa case namin, copy ng IKAMA ng asawa ko, and then copy ng passport niya, nagdala rin ako just in case, and then nagdala rin ako ng copy ng government ID ko, and then copy ng government ID ng anak ko. Tapos, sineparate ko na lang yung aming envelope para just in case i-check, meron sa amin na, merong parang categorization, para mas organized siya. Bali, ang ginawa ko, since dalawa nga kami, dalawa ring kopya ng invitation or ng pre-approved visa, and then dalawa ring kopya ng aming appointment. Then next is magdala ng pera kasi ang tinatanggap doon ay cash. So, naka-indicate doon sa visa na 7,500 yata yung isang visa. I'm not sure. Check nyo na lang ulit dito sa ilalagay ko ditong website nila. Then, pero meron kasing may insurance kasi nakasama yon. So, more or less kung dalawang tao kayo, magdala na lang kayo ng 30,000 just to make sure. And then, tatanungin naman kayo ng consul dun kung magkano yung dala nyo. And then, indicate mo na lang sa kanila na kung pwede mas lesser, ganito, ganyan. Kasi, they're gonna help you find a better insurance. Basta wag lang kakalimutan na dapat kumpleto yung requirements nyo.
Tapos, for the complete list pala ng requirements, ilalagay ko na lang dito yung screenshot kasi mas maganda pa rin na chine-check natin yan directly mismo dun sa website. So, basically, ako, yung shinare ko ngayon dito, yun yung dala ko. And it's probably hindi naman lahat kinailangan, especially yung kopya ng passport ng asawa ko, tsaka yung kopya ng government ID namin ng anak ko. Hindi naman siya hiningi, pero just in case, pinakita ko na lang din. So, yun lang. So, I hope nasagot ko yung tanong mo. Kung may mga questions pa, comment na lang kayo. Siguro yung iba, tsaka ko na lang isi-share kung, kung interested kayo. Tsaka kung paano ko siya ginawa. Kasi kung titignan nyo siya as a whole, parang napakadugo ng proseso. Pero, staggered basis talaga yun. Parang, chop-chop yung pagkaka-process ko. Tapos, parang in an instant ko na lang ginawa yung ibang part doon. Yan lang mga